Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So, today is Tuesday, pangalawang installment natin sa ating new series mula kahapon na Renewal and Transformation in Christ. So, our topic for today is the 3 truths about the Christian life or tatlong katotohanan tungkol sa Kristiyanong pamumuhay. So, in connection to our topic for today, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang Ephesians chapter 4 verses 22 to 24. So, in English Standard Version, to put off your old self, which belongs to your former manner of life and is corrupt through deceitful desires, and to be renewed in the spirit of your minds, and to put on the new self, created after the likeness of God in true righteousness and holiness. So in Filipino translation naman or in ang Biblia 2001 version, alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay, ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa, at magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip, at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos sa katwiran at kabanalan ng katotohanan. So this is all about the renewal of our mind, katulad ng ating bagong series, diba? Renewal and Transformation in Christ. So tayo, once nagkaroon na tayo ng panibagong buhay, once we have already received our renewed life, our new life with Christ, dapat na tayo created after the likeness of God. So, kapag natanggap na natin yung panibagong buhay natin, is hindi na tayo dapat bumalik pa sa old self natin na makasalanan, na corrupt through deceitful desires, kasi kaya nga tayo binigyan ng panibagong buhay para mamuhay ng naaayon sa wangis ng Diyos, to be Christ-like, ganon. And ayun nga, magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos sa katwiran at kabanalan ng katotohanan. So, renewal and transformation in Christ. So, para mas mapalalim pa itong talakayan natin, is proceed tayo sa ating teaching. Number 1, Christian life is a lifelong process of leaving the old self and living the new self. So, yung pagiging Kristiyano pala is hindi lang siya yung biglaang So, ayun nga, ulitin ko, ang pagiging Kristiyano is hindi lang yung biglaang transition na nasa new self ka na, renewed ka na. It is a lifelong process. Kasi nga, habang buhay naman tayo maglilingkod sa Panginoon. Hindi lang porket nabigyan ka na ng panibagong buhay, is that's it. Magiging stagnant ka na doon. Yun na yung pinaka-achievement mo. No. It will become a lifelong process. Kasi nga, hindi naman tayo nilulubayan ng mga kasalanan, ng mga tukso, di ba? So, habang buhay tayong lalaban sa mga ganon, and habang buhay tayong matututo and maglilingkod sa ating Panginoon. Kaya sinasabi rito, Christian life is a lifelong process of leaving the old self and living the new self. Kasi nga may mga times na hindi natin may iwasan, makakapag-commit pa rin tayo ng kasalanan, nasusuy pa rin tayo sa mga worldly things, worldly pleasures, which is including sa ating old self. Kapag tayo kasi ay nasa new self na, with our renewed mind, diba? Renewed mind, or when we are in the process of renewal and transformation, hindi naman ibig sabihin nun is perfecto na tayo. So, lagi pa rin natin wini-workout yung sarili natin, lagi pa rin natin siyang kino-correct, lagi pa rin tayo nagre-reflect, lagi pa rin tayo hinging ng guidance kay Lord. Kaya siya naging lifelong process. Number 2, Christian life is a continuous renewal of the mind through God's Word. So, paano ba tayo ma-renewed, diba? Ito sa salita ng Panginoon. So, kagaya nga nasabi kanina, lifelong process. So, it is also continuous renewal of the mind through God's Word. Kasi, by His Word, we will be renewed, diba?
Doon lang naman tayo marirenew sa word niya, sa mga salita niya, sa mga pangaral niya. Dahil ayun yung kailangan natin, di ba nga, especially sa mga baby Christians, ang kinoconsider nilang milk is yung Bible, yung God's Word. Kasi nga, they need those to survive, di ba? So, continuous renewal of the mind through God's Word. And number 3, Christian life is a journey towards becoming holy just as God is holy. So, kaya nga nang sabi ko kanina, once we are renewed, we have to be Christ-like. Ipamuhay natin yung panibagong buhay na ipinagkaloob sa atin. Kagaya ng pamumuhay ni God or ni Jesus Christ, diba? We need to be Christ-like. Kaya nga yung mga Christians, natatandaan ko to, na yung sa mga unang devotion ko, natutunan ko na ang mga Kristiyano dati, ang tawag sa kanila is people of the way. Kasi nga, yung way of living nila is ginagawa nilang according to Jesus Christ. So, dapat tayo rin. Yung journey natin, hindi lang sa una, kundi tuloy-tuloy, habang buhay, eternal. Yung journey natin towards becoming holy, become just as God, our God, is holy. So, ngayon naman, is proceed tayo sa ating application. Number 1, introspect and search ourselves. Number 2, recommit to the studies of God's Word. And number 3, submit to the Holy Spirit for holy living. So by now, we should be able to reflect in ourselves if or are we really growing in holiness.